Hi mga kaibigan, kamusta? Ako nga pala si Luis David Bitria ng E005 Antipolo Campus. At ang ituturo ko sa inyo ay itong Programming Essentials in Python. So, una nating i-discuss ano nga ba yung Python. Python is a high-level interpreted, object-oriented, and dynamic programming language with a simple syntax and large standard library. It was created by Guido van Rossum and first released in 1991. Python is often used in various fields like building websites and softwares, automating tasks, and conducting data analysis. So, kaya sinabing simple syntax, programming language itong Python kasi napakadali lang talaga niyang pag-aralan. Unlike ng ibang programming language na ang dami mo pang kailangang i-type para lang maipakita yung or mapagana yung gusto mong ipakita dun sa program na ginagawa mo. So ito hindi, napaka-simple lang talaga, napaka-beginner friendly lang ng Python kung mapag-aaralan nyo. At si Guido van Rossum nga pala ang tinaguri ang father of Python kasi siya nga naman yung gumawa. At yun, kung wala pa kayong Python sa computer nyo, pwede nyo bisitahin tong website na to, itong www.python.org. Punta lang kayo dito, tapos type nyo lang. Kahit anong browser ang gamit nyo, lalabas yan. Ito to. So ito yung website na yon. So ang gagawin nyo, kiklik nyo lang yan. Tapos hover nyo lang yung mouse nyo sa downloads, tapos click nyo tong pinaka latest version nila. I suggest talaga na i-click nyo to kasi yung merong mga ibang function sa Python ngayon na hindi na gumagana sa old version. So mas maganda i-download nyo yung pinaka latest version talaga ng Python. So ganito lang. Ito lang yung itatype nyo talaga sa Python, no, kung gusto nyong mapalabas itong hello world. So type nyo lang print, then open parentheses, then quotation mark hello world, tapos another quotation mark at close parentheses. Bawat isa dito napakahalaga kasi kung isa man lang ang matanggal dito, hindi na sila gagana. So try natin, no. Ang gamit ko nga palang application or software is VS Code. Pwede nyo din naman gamitin yung Python mismo, yung interpreter mismo kapag na-download nyo na. Pero kasi mas gusto ko to kasi kung may kita nyo, pag merong mali sa tinatype ko, eto, nagkakaroon siya ng red line. So, ibig sabihin may mali. No? So, kaya ito yung ginagamit ko, mas convenient para sa akin to. Sa inyo, depende. Kung alin ang mas convenient sa inyo, no? Kung alin ang mas convenient, yun ang gamitin nyo. So, gaya nga na sinabi ko, bawat nakalagay dito mahalaga. Kasi, kung may tatanggalin kayo dyan, hindi lalabas itong hello world. So, sige, tanggalin natin itong print. Yung print ay ang isa sa function ng Python. No, so, tanggalin natin yung print. Tapos, try natin i-run. Diba, hindi lumabas yung hello world. Kaya ibabalik natin yung print para gumana siya. Yun. Ito naman, kung tatanggalin naman natin tong open parenthesis, no, may red na siya. So, kung i-run ko, may problems na. Binigyan niya na ako ng problems. 3 problema na. Diba? Tapos, sabi dito, ito maganda rin dito kasi binibigyan ka nitong alin yung mali mo eh. Syntax, error, unmatch. Ito raw, wala siyang kapares, unmatch. So, bibigyan natin siya ng kapares para gumana. Yan. And then, ganun din, kapag tinanggal mo tong quotation mark, bibigyan ka naman niya ng yellow line na nakalagay, hello is not defined.
By the way, kapag inilalagay nyo pala kapag may lalagay kayong word inside of quotation marks, ang tawag dito string, no? Kapag hindi mo naman nilagay yung quotation mark, ibig sabihin nun may dineclare kang value. Tingnan natin, no? Yan. Eto, may di-declare tayo. Hello is equal to 1. Tapos pag tinype ko lang itong hello, hindi siya mag-error kasi may dineclare kayo, which is ito. Ang lalabas niyan, 1. Kasi hello is equal to 1. Ano? So, ayun. Pero kung tatanggalin natin to, di siya lalabas. Bibigyan niya ako ng error. Yan, try kong i-print ulit. See, binigyan niya ako ng error. Kasi na-expect niya may i-declare ka or itong hello na to, string siya. Okay, so balik tayo dun sa module na ginawa ko. So new line, to add a new line in Python, you can use the escape sequence \n. This character is used to mark the end of a line and the beginning of a new line in a string. So balik tayo dun. Ito yung ibig niyang sabihin. Yan, ito yung ibig niyang sabihin, no? Dito kasi sa Python, pwede ka mag-print ng marami, as in, na hello world. Titingnan natin, pwede siya. Pero instead na mag-print ka ng dalawang hello world, maglagay ka ng dalawang print function para paghiwalayin itong hello at world. Gagamitin na lang natin yung \n. \n. So, ang magiging result niyan, ito. Hello world. Magka-separate na sila, no? Although nasa isang linya lang sila, nasa line 1 lang sila. Pero itong world, humiwalay siya. So, imbes na ang gawin mo, pwede naman. Pero para sa akin, mas convenient yung magba-n ka na lang. Pwede mo naman itong gawin. Pero kasi sa ano lang din, parang time consuming pa rin. Ida-type mo pa yung print, then gagawa ka pa ng open close parenthesis tapos quotation mark. So \n na lang kung may gusto kang word na ibaba. Then pwede rin nyo rin itong paghiwalayin. Itong hello world, magkasunuran sila gaya nito. So kung gusto nyo magkaroon ng space dito sa gitna, pwede mong gamitin yung print lang. Print, tapos wala kang ilalagay na string or kahit ano sa loob. Kapag print mo siya, ayun, may space na dito. Nagkakaroon ng break lines, no? So balik tayo doon. Sa Python, merong iba't ibang data types, which is merong string. Ito yung sequence ng characters such as hello world, which is yung pinakita ko nga kanina. Hello world, kapag nasa loob siya ng open close parenthesis or quotation mark, string ang tawag doon. At meron din integers, no? Ang integers naman ay whole numbers from negative infinity to infinity, such as 4, 5, or negative 1. Floats, decimal numbers naman siya. Numbers na may decimals, which is 1.11 or 3.14. Lahat na may decimal ang tawag doon ay float, or pwede ring double. Booleans or boolean, kung ano man ang tawag nyo rito, or bool, pwede rin. Logical values that can be either true or false. So, itong example ng
bool. So, magde-declare tayo, kunyari si y equals 15. Ang value ng y ay 15 at ang value ng x ay 10. Ngayon, magkakaroon tayo ng condition. So, sabi dito, if y is greater than x, print true. No, if if y na lang ulit, is less than x, print false. So, sa tingin nyo, ano kayong lalabas dito? Tingnan natin. True. Bakit? Kasi si y nga ay 15 at si y ay mas malaki kay x. Dahil si x 10 lang. Hindi lalabas na false kasi si y ay mas malaki nga kay 15. No, hindi siya mas maliit kay x, kaya hindi false yung lumabas dito. So, ayun. Ganun siya. Ganun nag-work ang boolean or boolean. Ganun siya ginagamit. So, sa susunod ulit,